Beach ready? Kapag usapang island hopping at tampisaw sa dagat, isa sa top destination ng bansa, ang napakagandang isla ng Palawan. Napapalibutan man ito ng tubig, tubig din ang problema sa mas maliit pa nitong isla at kabundukan. Dahil ang inuming tubig, pahirapan sa pagpatak. Sa ilang lugar, pagragasahan naman ng tubig ang problema tuwing may kaunting pag-ulan. Hindi lang tao ang apektado. Pati na rin ang mga natatanging hayop na sa Palawan kadalasang makikita. Ang punot dulo at solusyon sa problema, sana mapakinggan ng mga tumatakbong opisyal. Hindi lang sa Palawan, kundi sa bawat isla ng ating bansa. Sa hilagang bahagi ng Palawan, ang isla ng Linapakan, pahirapan daw sa pag-igib ng inuming tubig. Isa sa mga problema talaga kapag nakatira ka sa isla is water supply, no? Dito sa isla na to, may isang water source. Bitbit yung mga dala nilang mga timba at saka ipunan ng tubig para kumuha na doon. Pero since malayo, nagpagawa na lang sila ng paraan para hindi na sila kailangan umakyat pa doon sa taas. Dito na lang sila pipila. Sa mahigit 100 pamilyang nakatira sa barangay ng Dicabaitot sa Linapakan, Palawan, halos 70% ng mga ito ang nakaasa sa rasyon ng tubig. Kita mo yung patak ng tubig, oh. Kung bandang huli talaga yung timba mo, it will take hours and hours on end. Minsan, umaabot pa daw ng madaling araw para mapuno yung mga lalagyan ng tubig na kagaya nito. Tuwing tag-init, halos maubos daw ang pinagkukunan nila ng tubig. Ayon sa kapitan ng barangay Dicabaitot na si Oscar Abrera, ayan po yung tungkol po sa tubig namin. Matagal na talagang ganyan ang sistema ng tubig. Opo, mahirap talaga yung tubig namin pagka tag-init. ang mga residente, maging ang ilang ibon, hindi magkamayaw sa tuwing may pila sa inuming tubig. Ang kalapati, iniisa-isa pa ang lalagyan ng tubig sa pag-asang may mainom. Sa Pilipinas, nasa 40 milyong Pilipino ang walang access sa malinis na inuming tubig ayon sa Department of Environment and Natural Resources. May mga isla pa rin na pahirapan sa pagkuha ng tubig. Gaano ba talaga kahirap yung supply ng tubig dito sa inyo? Pag tag-init, ayan, kita na natin. Ganyan lang talaga yung lakas ng tubig. Sa buong maghapon, kung minsan mahirapan pa yung mga tao magigib dyan, sa gabi pa. Inabot pa sila ng gabi. Sa tangking ito rin sila kumukuha ng inuming tubig. Kung hindi mapakuluan ang tubig, maaaring makakuha ng sakit dito gaya ng diarrhea at cholera. Hindi naman kasi filtered water itong mga ito, madaming factors, no? Elements will play in. And kung nadumihan siya doon, lahat sila apektado. So kailangan pa rin nila itong i-process, pakuluan, para mamatay yung mga organisms that are in the water. Meron daw nilagay na water desalination ang lokal na gobyerno sa isla, kung saan tinatanggal nito ang asin mula sa inigib na tubig dagat para gawing inumin. Nag-conceptualize kami kung paano nga ba talaga mabibigyan ng potable water yung bawat residente, be it populated or not, urban or rural. So the very applicable for them
with that conditions is talagang reverse osmosis. Kasi alam naman natin yung salt water or yung seawater is very abundant. Andiyan lang siya, napapalibutan tayo. And hindi nauubos. Meron naman kayo desalination dito. Anong problema natin yan? Yan po kasi sir, ang nangyari dyan, dati nagpakabit yung mga tao, tapos nung malaman ng mga tao na grabing lakas yung palo sa kontador, mag-isang linggo pa lang, halos 1,000 na yung bill nila. Ah, ganun. Kaya natigilan sila, sobrang mahal na. Mahal. Ang laki ng babayaran. Sa halagang 1,000 hanggang 2,000 kada linggo, kahit mahal, may 24 na residente na sumubok para rin dito. Paliwanag ng Palawan Council for Sustainable Development, may solusyon sa kawalan ng sapat na inumin tubig sa Barangay de Cabaytot sa Linapacan, Palawan. Meron kaming mga studies na pwede naman pumasok ang National Water Resources Board, and maybe after elections, pag hindi na busy ang Kapitolyo, we might talk to them also about water impoundment bays or ponds, mga artificial lagoons na gagawin mong catchment for drinking water and for household use. Usually in areas where there is scarce water, there is also poor sanitation and poor water treatment. Kung kakulungan ng tubig ang problema sa isla sa Hilagang Palawan, ang katimugang bahagi naman ito, kaunting ulan lang, umaapaw at rumaragasa na ang tubig. Noong Pebrero ngayong taon lang, binaha ang bayan ng Brooks Point. Yan po, nakikita niyo po yan, sige na rin po yan. At doon naman po, yung mga hayop nila. Ang kanilang kalsada is tulang nagiging ilog na kulay kalawang. Tinatayang higit sa 7,000 pamilya ang naapektuhan ng baha. Hinala ng grupo ni Victor mula sa sangguniang bayan ng Brooks Point, latak umano ito ng mina. Ang epekto ng mining sa Brooks Point ay malawak. Pero yung pong pagkakaroon ng baha ay naipon kasi yung tubig ulan doon sa mine pit nila, pumunta sa mga tributary, sa mga ilog at napunta sa mga taniman ng mga tao. At hindi lang sa taniman ng mga tao, napunta to sa ilog at sa bahagi ng ilang karagatan sa Barangay Mambalot at Maasin. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng Puranga Bridge. Sa kuha ni Jason, bumara sa tulay ang mga sanga at halaman. Sa paghupa naman ng baha, nabalot ng putik na kulay kalawang ang mga kalsada at kabahayan. Tinatayang mahigit sa 2,000 ektarya ang namina sa kabundukan ng Brooks Point. Pero hindi pa masukat ng lokal na pamahalaan ng nasabing lugar ang lawak ng nasira dito. Kakaiba talagang pag-ulan, pero hindi lamang ito ang main factor. No? Sabi nating contributing factor ang climate change. Meron talagang pagkakaiba sa klima natin itong nakaraan na 10 taon. Ngayon, ang lumalabas kasi maraming changes sa forest cover natin. In total, sa Brooks Point alone, ang 2023 data natin is that we lost 4,000 hectares. Dati yan yung nag-absorb ng tubig natin sa Brooks Point. May epekto rin daw sa buhay ilang ang malawakang pagbaha. So nung nagganto na nga na sunod-sunod yung pagbaha, yan din yung na-associate ng mga locals, lalo na dun sa mga mismong nakaka-experience na makita sila, na biglang dumalas o yung pagpapakita ng mga buhaya dun sa karagatan at sa mga ilog. Hindi sila kagaya noon, natahimik lang dyan sa looban. Ano man ang pinagmula ng problema sa tubig, inumin man o pagbaha, malinaw na kailangan ng solusyon. So these are things that we need to address. And that's where the LGU comes. That's where PCSD will come. That's where DNR will come. And that's where the national government should come. All together, whole of government approach, come up with package solutions based on science, based on studies. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild.
Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.